Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang epekto ng pagluluto ng itlog sa kalusugan ng bato, pagtulog at diabetes. Naranasan niyo na ba ito? Ilang sandali pa lang kayong nakahiga, bigla kayong kinailangan umihi. Pagkatapos, humiga ulit kayo at pagkaraan ng 1 o 2 oras, kailangan niyo na namang bumangon. Paulit-ulit sa buong gabi, parang orasan na nagri-ring. Kaya paggising, pakiramdam niyo ay nanghihina kayo, parang naubos na ang baterya. Maraming nagsasabi sa akin, "Doc, ang tulog ko ay hindi talaga tulog, pakiramdam ko ay ubos na ang lakas ko." At may ilan na nanginginig ang kamay habang hawak ang resulta ng kanilang lab test. Kapag narinig lang nila ang salitang mahina ang bato, kinakabahan sila, takot silang lumala ito, takot na kailangan nilang magdialysis, takot sa pag-aalala ng kanilang mga anak at apo at ang kanilang kawalan ng kakayahan. Ngunit, nakapagtataka, tungkol pa rin sa itlog. May mga kumakain nito at nakakaramdam ng ginhawa sa tiyan, masarap ang tulog, ngunit mayroon ding pagkatapos kumain ay nauuhaw, mabigat ang pakiramdam ng mga binti, bahagyang namamaga ang mukha, at mas madalas umihi sa gabi. Ang pagkakaiba ay hindi sa itlog, kundi sa paraan ng pagluluto. May mga paraan ng pagluluto na akala natin ay masustansya, ngunit sa katunayan ay nagpapabigat sa ating bato. Mayroon ding mga napakasimpleng paraan ng pagluluto, mas kaunting asin at mantika, at kinakain sa tamang oras na nakakatulong sa katawan na makahinga ng mas madali. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na paraan ng pagluluto ng itlog na makakatulong na bawasan ang pasanin sa inyong bato, madaling gawin at madaling kainin. Angkop ito para sa mga edad 50 plus at pinakamahalaga, bibigyan ko rin kayo ng listahan kung sino ang dapat umiwas at kung sino ang dapat magbawas ng dami para ligtas ang inyong pagkain at hindi kayo manghula. Ako si Dr. Renato Bagani, isang doktor na dalubhasa sa diabetes para sa mga edad 50 pataas na may 35 taon ng praktikal na karanasan. Naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin dahil bawat linggo nakakatagpo ako ng mga kaso na tulad nito sa aking klinika. Tandaan na manatili at pakinggan ako dahil ang paraan numero 4 ay ang paraan na maraming tao ang nagkakamali nang hindi nalalaman at nagtataka sila kung bakit mas nauuhaw sila at mas madalas umihi sa gabi habang kumakain. At bago tayo pumunta sa 6 na paraan, gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay para makatiyak kayo. Ang nilutong itlog ay hindi gamot, ngunit kung kakainin ng tama, makakatulong ito na mabawasan ang inyong pagod, pagkauhaw, maging mas magaan ang pagkain, at mas madali kayong makatulog sa gabi. Ngayon, simulan natin sa pinakamahalagang bahagi. Bakit madalas umihi sa gabi kapag mahina ang bato? Kung naiintindihan nyo ito ng tama, malalaman nyo kung saan kayo dapat magsimula ng pagbabago. Parehong pritong itlog, ngunit ang pritong itlog na may loofah gourd ay ibang-iba sa pritong itlog na may fried shallots at bagoong. Dahil ang loofah gourd ay malamig, malambot, at may natural na tubig, nakakaramdam kayo ng ginhawa sa tiyan, hindi tuyo ang lalamunan, at hindi kayo nagugutom. At alam nyo na, kung kumain kayo ng maalat, madaling nauuhaw. Kung nauuhaw kayo, umiinom kayo. Kung umiinom kayo, bumabangon kayo sa gabi. At ang cycle ng pag-ihi sa gabi ay patuloy na umiikot. Ang paraan na ito ay napakasimple. Kumuha kayo ng isang itlog, magdagdag ng 150 gram ng loofah gourd depende sa inyong pagkain. Lutuin ito sa kaunting mantika at bahagyang timplahan. Patayin ang apoy kapag luto na ang loofah gourd. Huwag lutuin hanggang matuyo. Madalas kong pinapayuhan ang mga tao na kainin ang ulam na ito para sa tanghalian o maagang hapunan. Kung madalas kayong umihi sa gabi, limitahan ang pagkain ng gabi. Una, ang pagkain at paghiga kaagad. Maraming tao ang ginagawa ito at bumabalik sa akin at sinasabi, "Doc, nabawasan ang pagkauhaw ko, magaan ang tiyan ko, at mas hindi ako nababalisa sa gabi." Hindi ito magic. Ngunit para sa mga may mahinang bato,
Kung minsan, ang pagbawas lamang ng pasanin sa tamang lugar ay nakakatulong sa katawan na makaramdam ng ginhawa. Subukan nyo ito sa loob ng 3 araw. Kumain ng tamang dami, sa tamang oras, at sa tamang paraan na bahagyang timplahan. Pagkatapos ay bumalik at magkomento upang ipaalam sa akin kung nabawasan ang inyong pagkauhaw at kung nabawasan ang pagbangon sa gabi. At ito ang mahalagang punto. Kung madalas kayong bahagyang namamaga, mabigat ang pakiramdam ng mga binti o nagbabago ang presyon ng dugo, ang paraan numero 2 ang tama para sa inyo. Ang totoo ay maraming tao ang madalas umihi sa gabi ngunit hindi nababawasan, hindi dahil sa labis na pag-inom ng tubig, kundi dahil sa labis na maalat na pagkain sa gabi. Kung ang inyong hapunan ay masyadong maalat na may bagoong, pampalasa at iba't ibang sausawan, ang katawan ay mauuhaw, magtatago ng tubig at kailangan nitong iproseso ito sa gabi. Kaya, paraan numero 2, pinili ko ang upo o kundol. Ang dalawang ito ay madaling kainin, malambot, at lalong-lalo na, hindi kayo gagawing gustong kumain ng maalat na angkop para sa pagluluto ng bahagyang timplahan para sa mga may mahinang bato. Paano gawin? Isang itlog, 200,300 gram ng upo o kundol, lutuin ng mabilis, bahagyang timplahan. Kung kumain kayo ng hapunan, subukang kumain bago mag 7 p.m. at limitahan ang pag-inom ng maraming sabaw ng gabing-gabi. Baka tumakbo kayo sa banyo sa buong gabi. Isang maliit na tip, ngunit epektibo. Pagkatapos magluto, budburan lang ng sibuyas para sa aroma. Huwag ibuhos ang bagoong sa dulo ng kawali, lalo na kung kayo ay may mahinang bato at mataas na presyon ng dugo. Ang grupong ito ay lalong dapat mag-ingat sa mga maalat na pagkain. Narito ang isang pangyayari sa aking klinika na napakakaraniwan, ngunit ito ang eksaktong sitwasyon na nararanasan ng maraming tao. Isang araw, si Aling Lorna, 62 taong gulang, na may diabetes sa loob ng 8 taon. Pumasok siya na may madilim na eye bags, nakayuko ang mga balikat. Umupo siya at bumuntong hininga. Dok, bawat gabi ay bumabangon ako ng 3 o 4 na beses. Pagod na ako, pakiramdam ko ay wala na akong lakas. Ibinigay niya sa akin ang resulta ng kanyang lab test. Bahagyang tumaas ang kanyang creatinine, hindi naman sobra, ngunit para sa kanya, ang maliit na pagtaas ay sapat na para mag-alala. Taos-puso niyang sinabi, "Wala naman akong masyadong kinakain, Dok. Sa gabi, kumakain ako ng pritong itlog na may bagoong at dinadagdagan ko ng kaunting tuyo para masarap. Pagkatapos kumain, nauuhaw ako, umiinom ako ng tubig, at pagkatapos ay humihiga. Sa puntong ito, tumango lang ako dahil marami na akong nakita na ganito. Nasa puntong ito ang climax. Mahina ang boses ni Aling Lorna na parang takot na may makarinig. Natatakot ako na mabilis na lumala ang aking bato. Dok, sa gabi, nag-iisip ako ng kung ano-ano. Iniisip ko ang dialysis. Iniisip ko ang aking mga anak at apo. Kung mas iniisip ko, mas hindi ako makatulog. At kung hindi ako makatulog, napapagod ako. At kung napapagod ako, tumataas ang aking asukal. Ito ay isang vicious cycle. Hindi ko siya binigla. Sinabi ko lang sa kanya, Aling Lorna, hindi natin kailangan gumawa ng anumang komplikado. Una, bawasan natin ang pasanin sa inyong katawan sa pamamagitan ng ilang napakaliit na bagay. Pagkatapos ay pinayuhan ko siya sa 3 punto. Una, lutuin ng mas kaunting asin. Huwag magbuhos ng bagoong sa dulo ng kawali at huwag magdagdag ng tuyo para sa dagdag na lasa sa hapunan. Pangalawa, ipares sa gulay. Parehong itlog, ngunit kung kakainin nyo ito kasama ng maraming gulay, mas puno ang pagkain at mas matagal kayong busog, mas mababawasan ang pagkainggit sa kanin. Pangatlo, kumain ng maaga. Subukang kumain bago mag 7 p.m. Kung kumain kayo ng gabi, nauuhaw kayo, at sa gabi, ang bato ay kailangang magtrabaho ng tuloy-tuloy. Ngumiti lang siya pagkatapos marinig. Naku, akala ko ay papainumin ako ni Doc ng kung anong gamot.
Yun pala ay babaguhin lang ang paraan ng pagluluto ng itlog. At alam nyo ba, pagkatapos ng halos 2 hanggang 3 linggo, bumalik siya at sinabi ang isang bagay na lagi kong tatandaan. Minsan sa gabi, bumabangon lang ako ng 1 o 2 beses, Doc. Hindi pa ito magic, hindi pa ito ganap na nawala ang pag-ihi sa gabi. Ngunit ito ay isang magandang senyales. Mas magaan ang katawan ko, nabawasan ang pagkauhaw ko, at mas kaunti at mas maaga ang aking hapunan, kaya mas iba na ang gabi. Sa puntong ito, gusto kong tanungin kayo, mayroon ba sa inyong bahay ang kumakain ng pritong itlog na may bagoong at tuyo tulad ni Aling Lorna? Kung mayroon, magkomento lang ng oo para malaman ko kung alin ang inyong pinoproblema. Ngayon, pumunta tayo sa paraan numero 3. Ang paraan na ito ay angkop para sa mga madalas na papagod, nanghihina ang kalamnan, natatakot na kulang sa nutrisyon, at gusto ng mas matagal na busog na pagkain para madaling maging stable ang asukal sa dugo. Napansin niyo ba, bakit may mga taong pagkatapos kumain ng itlog ay nagugutom sa kanin? Pagkatapos kumain ng ilang sandali ay nagugutom sila at kumukuha pa ng karagdagang carbohydrates, tumataas ang asukal sa dugo, nauuhaw at madalas umihi. Ang dahilan ay madalas nakakulangan sa fiber sa pagkain o ang pagkain ay napakagaan na parang kaunting itlog lang, walang sumusuporta, kaya mabilis na nagugutom ang katawan at kumakain pa tayo. Kaya, paraan numero 3, pinili ko ang itlog na may kabute. Pwede ang kabuting dayami o kabuting paa ng manok. Kumuha kayo ng isang itlog, 150 gram G ng kabute, lutuin sa kaunting mantika, bahagyang timplahan, at mabilis na lutuin hanggang maluto lang ang kabute. Pagkatapos ay patayin ang apoy. Pinakamahalaga, samahan ng 1 tasa ng pinakuluang gulay o ilang hiwa ng pipino. Iyon lang, mas puno ang pagkain, mas matagal kayong busog, at mas madaling maging stable ang asukal sa dugo. Maraming tao ang gumagamit nito at sinasabi sa akin na hindi sila nagugutom sa kanin, at mas nababawasan ang pagkauhaw nila. Ngunit, pakitulungan niyo ako sa isang bagay. May isang paraan ng pagluluto ng itlog na tunog masustansya, ngunit kung nagkamali, madaling mamaga at mauuhaw. Ang pag-ihi sa gabi ay nasa paraan numero 4. Ito ay isang mabangong ulam, madaling kainin, at masasabi kong numero 1 sa pagpapagana ng kanin. Ang itlog na may kutsay o itlog na may sibuyas. Ngunit dahil sa sobrang sarap nito, maraming tao ang nagluluto nito ng masyadong maalat nang hindi namamalayan. At para sa mga may mahinang bato, diabetes, o madalas umihi sa gabi, kung magkamali lang sa 3 puntong ito, maghihirap ulit sila sa gabi. Unang pagkakamali, labis na pagtimpla ng bagoong at pampalasa. Pagkatapos magluto, napakabango. Gusto nating mas masarap, kaya dinadagdagan natin ng kaunting bagoong para masarap. Ano ang resulta? Pagkatapos kumain, nauuhaw kayo. Kung nauuhaw kayo, umiinom kayo. Kung umiinom kayo, bumabangon kayo sa gabi. Pagkatapos ay tinatanong niyo ang inyong sarili, bakit ako umihi ng madalas kahit kaunting tubig lang ang ininom ko? Ang susi ay ang alat sa kawali. Pangalawang pagkakamali, pagprito ng maraming sibuyas sa maraming mantika. Ang pritong sibuyas ay mabango, ngunit kung labis ang mantika, mabigat ang pakiramdam ng tiyan pagkatapos kumain, namamaga at hirap sa pagtunaw. At alam nyo na, kung namamaga ang tiyan sa gabi, mahirap matulog, patuloy na gumagalaw, at madaling magising. Kung madaling magising, naaalala niyang umihi, kaya nagiging ugali na ito. Pangatlong pagkakamali, pagkain ng gabi. May mga kumakain ng 8 o 9 p.m. dahil abala sila sa buong araw o naghihintay ng kanilang mga anak at apo. Ngunit kung kumain kayo ng gabi, kailangang iproseso ng katawan ito sa oras na kailangan nyo magpahinga. At ang pritong ulam ay madalas na nagpapauhaw, kaya mas nagpapabigat sa bato sa gabi. Kaya ano ang tamang paraan? Gumamit pa rin kayo ng kutsay o sibuyas para sa aroma. Ngunit humihingi ako ng 2 prinsipyo mula sa inyo.
Una, kaunting mantika. Lutuin ng mabilis. Patayin ang apoy. Kapag luto na lang, huwag lubugin sa mantika ang sibuyas. Pangalawa, bahagyang timplahan. Kung natatakot kayong mahirapan sa pagkain dahil sa alat, huwag gumamit ng alat para balansehin. Gumamit ng aroma para balansehin. Para sa lasa, gumamit ng paminta o kaunting luya, kaunti lang, at ang ulam ay agad na magiging mabango. Masarap ang pakiramdam ng hindi kailangan ng alat. At ipapaalala ko sa inyo ng maigi, ang sinumang may mataas na presyon ng dugo o madalas na namamaga ang mukha at mga binti, ay lalong dapat sundin ang paraan na ito. Dahil madalas, hindi naman lumalala ang inyong sakit, kundi labis lang ang alat sa inyong pagkain bawat gabi. Tanungin nyo ang inyong sarili. Madalas ba kayong nagdaragdag ng kaunting bagoong para masarap pagkatapos magluto? Kung mayroon, magkomento lang ng oo para malaman ko kung anong pagkakamali ang ginagawa nyo. Sabihin nyo, parang mahirap, ngunit sa totoo lang, mas madali kaysa sa iniisip nyo. Dahil ang paraan numero 5 ay makakatulong na maging masarap ang itlog nang hindi kailangan ng alat. Lalo na angkop para sa mga mahina kumain, hirap lumunok, o madalas na napapagod. Ito ay itlog na may kamatis. Ngunit may isang napakakaraniwang pagkakamali. Maraming tao ang nagluluto ng kamatis at pagkatapos ay naglalagay ng asukal para pampalambot. Masarap nga. Ngunit para sa mga diabetic, ang sarap na iyon ay napapalitan ng pagkauhaw. Ang resulta ay madalas na nagbabago ang asukal sa dugo pagkatapos kumain, nauuhaw ang katawan, at madalas umihi. Sinasabi pa ng mga tao na, kaunting itlog lang ang kinain ko sa gabi, bakit ako nauuhaw? Sa totoo lang, dahil sa maliit na kutsarang asukal na iyon. Ang paraan ng pagbabago ay simple. Pumili kayo ng hinog na kamatis, lutuin ng mabilis para maganda ang kulay. Huwag na huwag magdagdag ng asukal. Kung sa tingin nyo ay masyadong maasim, lutasin ito sa ibang paraan. Magdagdag ng kaunting sibuyas, budburan ng kaunting paminta, o pumili ng mas matamis na kamatis mula sa simula. Sa ganoong paraan, madaling kainin at mas kaunti ang pagbabago sa asukal sa dugo. Para sa dami, tandaan lang ito, isang itlog kasama ang 1 o 2 kamatis. Unahin ang tanghalian o maagang hapunan para mas magaan ang katawan sa gabi at mas madali kayong makatulog. Ang sinumang naglalagay ng kaunting asukal kapag nagluluto ng kamatis, magkomento lang ng oo para malaman ko. Gagawa ako ng hiwalay na video para sa pagbabago ng ugali na ito dahil madalas itong nakakasira ng asukal sa dugo nang hindi nyo namamalayan. At may isa pang paraan, paraan numero 6. Ang paraan na ito ay madalas kong ibinibigay sa mga hirap matulog, nababalisa at nakakaramdam ng bigat sa katawan pagkatapos kumain. Kung gagawin ito ng tama, makakaramdam kayo ng mas magaan. Ang paraan numero 6 na ito, sasabihin ko sa inyo ng totoo, hindi ito magarbo, hindi ito mamahalin, hindi ito nangangailangan ng mamahaling sangkap. Ngunit ito ang paraan na maraming tao ang gumagawa ng tama at mas nag-iiba ang tulog sa gabi. Dahil madalas, hindi kayo kulang sa masustansyang pagkain, kundi kulang kayo sa isang mas simpleng bagay, kumain ng magaan sa tamang oras. Pansinin nyo, ang ampalaya o mustasa ay malambot na gulay, madaling lutuin, at madaling matunaw. Ang itlog ay may sapat na protina. Kapag pinagsama ang dalawa, mayroon kayong isang simple at malinis na pagkain, hindi nagpapabigat sa tiyan at hindi pinipilit ang katawan na digest hanggang gabi. Lalo na para sa mga madalas nababalisa, humihiga lang ay nababalisa na. Kung mas magaan ang hapunan, mas madali kayong makatulog. Ang partikular na solusyon para madali ninyong gawin, kumuha kayo ng isang itlog, magdagdag ng 150,250 gram ng ampalaya o mustasa, lutuin sa kaunting mantika, bahagyang timplahan. Patayin ang apoy kapag luto na ang gulay, huwag lutuin hanggang matuyo. At ito ang gintong oras na gusto kong tandaan nyo ng maigi. Kung kakain kayo sa gabi, subukang kumain bago mag 7 p.m.
Pagkatapos kumain, maglakad-lakad ng bahagya sa loob ng 10 hanggang 10 minuto. At kung kabilang kayo sa grupong madalas umihi sa gabi, bumabangon ng 3 hanggang 4 na beses. Inuuna ko na kainin nyo ang ulam na ito para sa tanghalian o maagang hapunan para mabawasan ang pagkain ng gabi at mabawasan ang pag-inom ng tubig malapit sa oras ng pagtulog. Ang tunay na benepisyo ay mararamdaman nyo sa inyong buhay. Mas magaan ang tiyan, mas madaling humiga, mas kaunti ang pagkauhaw. At maraming nagsasabi sa akin na mas payapa ang tulog nila sa gabi, hindi sila madalas magising. Ngayon, humihingi ako sa inyo na gumawa ng isang napakasimpleng bagay. Pumili kayo ng isa sa 6 na paraan na sa tingin nyo ay pinakaangkop. Gawin ito ng regular sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay bumalik at magkomento upang ipaalam sa akin na bawasan ba ang pagbangon sa gabi. Gumaan ba ang pakiramdam niyo? Dahil para sa inyo, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang masarap na pagkain, kundi ang isang buong gabi ng tulog. Ngunit sandali lang, hindi lahat ay maaaring gumamit ng parehong paraan. May 3 grupo ng tao na dapat maging mas maingat kaysa sa iba. Kung magkamali, mas mapapagod sila at mas mamamaga. Huwag niyo munang laktawan ang bahaging iyon. Kaya, lahat ba ay maaring kumain ng pritong itlog? Sasabihin ko sa inyo ng totoo, hindi lahat ay pare-pareho. Kaya sa bahaging ito, isipin niyo na mayroon kayong isang mapa ng mga eksepsiyon para makapaglakbay ng ligtas. Ang unang grupo, ang mga may malubhang pagkabigo sa bato. Pinayuhan na kayo ng doktor na limitahan ang protina o kinokontrol ang potassium at phosphorus. Ang grupong ito ay hindi dapat mag-apply ng basta-basta kung maaari kayong kumain o hindi, at kung gaano karami ay dapat ayon sa eksaktong reseta. Ang pangalawang grupo, ang mga may mataas na presyon ng dugo na mahirap kontrolin o madalas na namamaga ang mukha at mga binti. Para sa grupong ito, ang problema ay hindi sa itlog kundi sa alat sa pritong ulam. Kung masyadong maalat ang pagluluto, magdaragdag ng bagoong, mauuhaw kayo, magtatago ng tubig, at maghihirap ulit sa gabi. Ang pangatlong grupo, ang mga may malaking pagbabago sa asukal sa dugo o gumagamit ng gamot na madaling magpababa ng asukal o madalas na biglang bumababa. Ang grupong ito ay nangangailangan ng regular na pagkain, huwag lumaktaw ng pagkain, at huwag kumain ng sobra o kulang. Ang pritong itlog ay bahagi lamang ng isang pagkain na dapat isama sa gulay at sa tamang oras. At humihingi ako sa inyo na tandaan ang 2 senyales na dapat ihinto agad. Una, mabilis na pamamaga, hirap huminga, at hindi karaniwang pagod. Pangalawa, kapansin-pansing pagbaba sa pag-ihi, pagduduwal, at pagkahilo. Kung makakaranas kayo ng 2 senyales na ito, huwag subukang gamutin ang inyong sarili sa bahay at kailangan nyo agad na magpatingin sa doktor. Ipinapaalala ko sa inyo, kung na-diagnose na kayo na may mahinang bato at nakakaranas ng tumataas na sintomas, dapat kayong magpa-follow up sa inyong appointment. Huwag gumawa ng sariling solusyon, huwag makinig sa mga oral remedies. Ang ligtas na tip para sa karamihan ng mga tao ay ang kumain ng bahagyang timplahan, kumain ng maaga, at subaybayan ang inyong katawan. Ngayon, ilalagay ko ito sa isang 30 segundo na checklist. Maaari nyo itong i-screenshot at gawin. Bago tapusin ang video, ibubuod ko sa inyo ang isang 30 segundo na checklist. Pagkatapos marinig, kailangan nyo lang tandaan ang 5 bagay na ito para magawa ito ng ligtas. Una, bawat pagkain ay sa tamang dami lang, huwag dagdagan ng protina. Sa paraang ngayon ay kumain ako ng kaunti, kaya doblehin ko. Ang mahinang bato ay nangangailangan ng pagiging regular, hindi matinding pagkain. Pangalawa, lutuin ng bahagyang timplahan at kaunting mantika. Huwag hayaang maging maalat ang itlog na nagpapagana ng kanin at pagkatapos ay nauuhaw kayo sa gabi. Pangatlo, unahin ang tanghalian o maagang hapunan. Kung kakain kayo sa gabi, subukang bago mag 7 p.m. Kung kumain kayo ng gabi, nagpapabigat kayo, at kung nagpapabigat kayo,
mahirap matulog sa gabi. Pang-apat, laging ipares sa maraming gulay. Ang gulay ay nakakatulong na maging mas puno ang pagkain, mas matagal kayong busog, at mas mababawasan ang pagkainggit sa carbohydrates, kaya mas madaling maging stable ang asukal sa dugo. Panglima, kung mayroon kayong kakaibang senyales tulad ng pamamaga, hirap huminga, kakaunting pag-ihi, o pagkahilo, ihinto agad at magpa-check up. Huwag gumawa ng sariling solusyon sa bahay. Kung nakita nyo na kapakipakinabang ang video na ito, humihingi ako sa inyo na gumawa ng isang mahalagang bagay. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay na madalas umihi sa gabi, mataas ang asukal sa dugo, at mahina ang bato. Baka ang isang maliit na pagbabago sa kusina ay makatulong sa kanila na mas maging payapa ang tulog. At tinatanong ko kayo ito para makagawa ako ng mga video na mas akma sa inyong mga pangangailangan. Sa 6 na paraan, alin ang sa tingin nyo ang pinakamadali ninyong magawa? Magkomento lang ng tamang numero para malaman ko. Sa susunod na video, gagawa ako ng 7 hapunan na makakatulong na mabawasan ang pagkauhaw, pag-ihi sa gabi, at mas madaling matulog. Abangan nyo.